Ito mga kapare ko ay ang Lenovo Tab K11 Plus. Isang budget tablet na masasabi kong palaban kahit papano. Naka 8,600 mAh battery capacity, may maganda and solid build quality, merong gaming capable na chip, meron din saktong presyo at kung ano-ano pa. Pero ang tanong, papasok kaya to as our budget valued tablet ngayong 2025? Tara, pag-usapan natin. Now, sumulan natin sa isang mabilisang unboxing. Nga pala, meron tong bundle na kasama itong ating pen and also yung ating tablet keyboard. And pagdating dito, nasa 13,000 plus pesos yung kanilang mismong bundle if ever na bibilhin natin yung dalawa. Pero kung tablet lang, nasa 9,999 pesos lang. Anyway, pagdating sa ating Lenovo pen, makikita natin dito yung kanyang static at also magandang design. Ang maganda dito, Bluetooth type kaya hindi ganun ka-delay. Mamaya pag-uusapan natin. Pagdating naman sa ating keyboard, makikita natin dito na meron na tayong phone case at the same time, meron rin tayo dito attachable na keyboard. Bale, Bluetooth type din to and also magnetic yung keyboard niya na pwede nating ilagay sa mismong pad. Mamaya mas pag-uusapan natin itong part na to. And then sumunod naman dyan, isa tayong ating Lenovo K11 Plus. Then sa loob nito, makikita agad natin dito yung ating tablet. And as you can see, ito yung kanyang overall look. Kapag iting sa design, napaka-minimal lang ng design which is as usual na makikita natin sa mga tablet. And for me, napaka-premium niya or premium yung kanyang datingan. Mamaya mas pag-usapan natin. Anyway, sumunod naman dyan is yung ating mga paperworks. And then sumunod naman dyan is yung ating charging adapter and also charging cable na supported yung 20 watts fast charging support. And actually, medyo nakukulangan ako sa speed and charging nito dahil nasa 8,600 mAh yung nakuha nating battery dito. And in overall, pagdating sa kanyang battery type or kanyang battery performance is okay naman. Makunat-gunat din. Pero in terms of charging talagang aabot din talaga ng isang oras at mahigit para ma-full charge itong device ito. But in overall, pagdating sa kanyang battery performance pwede naman kung ako yung tatanungin. Anyway, move na tayo dito sa unboxing at ituloy natin pag-usapan yung build and design na to. So, just I said, pagdating sa kanyang design, napaka-simple and also minimalist lang. Walang halong kahit ano na cheche-boreche. Just a usual look ng isang tablet na makikita natin sa ganitong segment. And actually, nagustuhan ko yung build nito dahil ginamitan na to ng aluminum frame and also aluminum back. At i-plus pa natin yung kanyang glass front na protected ng MOSH level 6. Bale, hindi siya kasing tibay ng mga Corning Gorilla Glass na nakikita natin and also kahit ng mga Panda Glass. Pero good thing na malaman natin na ito ay scratch resistant. And so far, sa paggamit ko ng tablet na to, hindi ko naman siya napabagsak ng una yung screen. Pero ilang beses ko na siyang napabagsak na una yung body. And thankful ako na meron tayo ditong included na case kapag bumili tayo ng keyboard. Kaya isa sa masasuggest ko if ever na bibili kayo ng tablet na to, buy nyo rin with the case kasi iba yung protection kapag meron nun. Anyway, iba pang specs. Pagdating sa Wi-Fi, supported na nito ang 5G and 2.4G. Meron na rin tong Bluetooth 5.3. Meron na rin micro SD card support na up to 1TB. So hanap na lang tayo ng good na SD card para ma-maximize pa natin yung space. Supported pa rin nito ang 3.5mm audio jack. And meron na tong USB-C 2.0. And dahil nasa display na rin yung usapan natin, pag-usapan na rin natin yung display. Meron na nga pala tong 11.45 inch, 90Hz, IPS LCD display na merong 400 nits. So, yung una-una ko napansin dito, kahit na IPS LCD lang yung ginamit na panel dito, mapapansin nating vibrant and buhay yung color na pinuproject ng screen nito mismo. Dahil na rin yan sa pre-calibrated vivid mode na meron sa display settings nito sa may skim part. Pwede naman natin ito baguhin if ever na hindi ninyo trip, pero para sa akin, fresh from the box, hindi ko na ginalo yung settings na to, ito agad yung napansin ko in terms of color reproduction pagdating sa display. Manood man ako ng movie, manood man ako ng anime, mag-browse man ako sa Facebook or kaya gumamit man ako ng TikTok, walang nagiging problema, goods yung quality niya for me, lalo na kung usapang social media consumption. In terms of movie watching, panalo din dahil naka-wideband L1 na tayo sa Netflix, kaya good thing dahil mamaximize natin yung resolution dun sa mismong video. And actually, na-try ko na rin manood dito ng mga ilang anime, kagaya na lang din ng last part ng ating My Hero Academia. Shoutout nga pala sa mga nanonood dyan, nakakaiyak yung last moment, lalong-lalo na dun sa soundtrack na ginagamit nila. And dito ko rin na-appreciate yung quad stereo speaker setup ng tablet na to. Malakas, buo yung tunog and also mas wide yung range ng mismong speaker na to. Actually, para sa akin sa isang tablet, goods to goods na yung kanyang capability. Siguro kung meron lang akong hahanapin or hinahanap sa speaker neto, medyo nakukulangan lang ako sa low frequency or doon sa mga bass part. Dahil para sa akin,
medyo kulang ng konti, pero kung manunood man tayo dito ng mga movies or kaya ng anime, kung mga mid-frequency lang or kaya mga dialogues lang, walang magiging problema. Pero pagdating sa bass part, kung magpapatugtog tayo ng mga medyo mabasy na music, medyo kukulangin tayo kung ako yung tatanungin, at least para sa akin, basic experience ko. Pero at the end of the day, in terms of speaker quality, para sa akin, pasado na yung speaker neto kung ako yung tatanungin. Sadyang yun lang, medyo kulang lang ng konti sa bass, pero in overall, goods yung speaker quality niya. Pero dahil nga tablet to, yung isa sa pinaka napakinabangan ko dito is yung laki ng display niya mismo. Dahil una, marami tayong pwedeng gawin dito like multitasking. Pwede tayong mag-split screen ng dalawang application na kung saan pwede tayong gumawa ng mga bagay dun sa isa, and then dun sa isa naman is our reference. Same lang ginagawa ko kapag gumagawa ko ng script sa mga videos sa ginagawa natin, lalo na kapag sa tablets ako gumagawa ng script. And actually, nagamit ko rin itong tablet ito sa paggawa ko mismo ng script para sa mismong video na to. And based sa naging experience ko in terms of multitasking, pasado siya para sa akin. I-plus pa natin yung kanyang PC mode feature na pinaka nagustuhan ko sa tablet na to. Once kasi na-activate natin to, magiging PC-like yung dating niya or yung overall UI setup niya. And then dito, pwede tayong gumamit or i-run yung different kind of application ng naka-floating window setup. As in, kahit 6, 7, as long as kaya ng RAM ng device niyo, pwedeng-pwede. Yun yung na-try ko dito. Which is benefitable para sa mga kapare-koy natin dyan na more on multitasking. Dahil pwede nating i-split screen yung dalawang app, and then yung isa is naka-floating window para sa mga reference natin, etc. Nakadepende na lang sa mismong setup. Nakigets nyo naman yung ibig kong sabihin pagdating sa part na to. Kaya nasabi ko na kung usapang multitasking lang talaga, pasado sa akin itong ating Lenovo Tab K11 Plus. Anyway, in terms of display, masasabi ko na pasado na siya para sa akin. Pero sometimes, once na nag-navigate tayo dito, may mapapansin tayo na medyo lag, and also may mga part na hindi ganun ka-okay yung animation or mabagal mag-loading yung app. Dahil na rin yan sa ginamit na chipset dito, which is the Snapdragon 680 4G. Bale, medyo luma na talaga na chipset to, at halos kasing lakas to or kasing lakasan to ng G99. Pero ang kagandahan sa mga gantong katatandaan na chipset, optimize sila in terms of gaming. Pero bago tayo pumunta doon, gusto ko lang linawin na yung configuration na meron ako dito is 6GB RAM and 128GB of internal storage. Then, yung nakuha namin dito na Antutu is nasa 400,000 plus or 452,000 Antutu benchmark score. And actually, kung ako yung tatanungin, syempre pretty average lang dahil budget na chipset lang din to at medyo luma na. Pero pagdating sa gaming, yakang-yaka pa rin naman, pumapalag pa rin. Naglaro kami dito ng mga MOBA games which is MLBB, Wild Rift, and also HOK. Bale, pagdating sa mga settings sila, dahil nga 90Hz to, most sa kanila is nakakap lang sa 90 FPS sa settings. Then, pagdating sa ating MLBB, wala pa tayo dito ng ultra settings. Pero ganoon pa man, pagdating sa gaming, playable naman itong mga games na to. Nakakuha tayo ng 90 solid FPS pagdating sa ating Wild Rift. Kaso nga lang, sa katagalan ng laro, bumababa siya ng 70 to 65 FPS. Pero okay pa rin, smooth pa rin naman yung gameplay. Pagdating naman sa ating HOK, 90 FPS din yung nakuha niya at bumababa din to ng 80 plus. Pero ang kagandahan dito, nag-maintain to sa 90. Unlike sa Wild Rift na medyo palakaw-lakaw. Pagdating naman sa MLBB, nasa 60 FPS lang tayo dito dahil nga hanggang high and ultra settings pa lang tayo. Pero in overall, in terms naman sa playability, just as I said, goods na goods naman yung nakuha nating performance pagdating dito sa mga MOBA games na to. Sinalang din namin to sa CODM at sinetap namin to sa pinakasagad niya, which is low graphics and then high frame rate settings. Then pagdating dito, nakakuha tayo ng solid 60 FPS pagdating sa MP mode. Walang kalaglag, maintaining and stable tayo dyan. However, pagdating sa ating BR, hanggang 40 FPS lang tayo dito. But, ganun pa man, playable pa rin naman yung BR mode, so pwede pa rin naman tayo dito maglaro. Yun nga lang, cap lang tayo at 40 FPS. Then, para sa mga napapaisip dyan kung goods ba siyang gamitin sa Genshin Impact, actually, alam na naman ninyo yung answer. Pero, just in case lang na napapaisip ka, tinesting din namin to. 30 minutes din kami naglaro. Then, dito, sinetap namin siya sa pinaka-lowest settings niya. Sinagad lang namin yung frame rate, pero lowest yung graphics, syempre. Pagdating dito, syempre, as usual, hindi tayo makakuha ng good na performance. Nag-average yan 25 to 16 FPS yung nakuha natin frame rate dito. But, yun nga, nakakapag-skill naman, nakakagalaw naman, nakakapag-navigate naman. But, yun, pag marami na, but kapag nag-transfer na tayo ng mapa at maraming mga monster doon na bumibigay yung mismong game. Hindi naman ako nilabas, pero yun nga lang, sa paka-choppy na ng gameplay, hindi mo rin magugustuhan. Then, pagdating naman sa thermal, hindi ganong uminit itong device ito, which is hindi na rin naman surprising dahil nga hindi ganon nahirapan. Nag-average lang ng 32 to 37 degrees Celsius yung paglalaro natin sa mga MOBA games. Then, after ng 2 rounds sa paglalaro ng MP mode and 1 round ng BR mode, nakakuha naman tayo dito ng 32 to 35 degrees Celsius pagdating sa CODM. And then, pagdating naman sa Genshin Impact, after ng 30 minutes ng paglalaro, nakakuha naman tayo dito
dito ng 37 to 39 degrees Celsius. So pagdating dito, hindi talaga iinit yan dahil nga hindi naman napuwersa siya. Usapang software naman tayo. Pagdating dito, meron tayong Sway 16 OS na under ng Android 14 pa din. And in terms of software, dito rin medyo kinukulang si Lenovo pagdating sa kanilang mga software update. Hindi kasi kilala ang Lenovo na nagbibigay talaga ng maraming software update. Kaya nga mapapansin natin na nasa Android 14 pa rin to. Nakita ko na rin yan sa kanilang Lenovo Legion Y700. Pero ganoon pa man, in terms of UI or experience mismo sa tablet, goods naman. Walang masyado naging problema at wala din ako masyadong nakita mga bug, pero meron pa rin ako mga panaka-naka na napansin na nakita ko rin sa Legion Y700. Kagaya na lang kapag gagamitin natin yung PC mode na kung saan mag-on or magagamit tayo ng ibang application, meron kasi mga app na hindi pa supported yung parang floating window, kaya sometimes black screen lang yung lumalabas or sometimes naman dalawang floating window yung lumalabas, kagaya na lang sa MLBB. Hindi ko alam kung bakit, pero most likely gantong bugs yung napapansin ko. And bukod dito, wala na naman ako napansin or nakita or na-experience ng mga annoying bug. Ewan ko na lang doon sa ibang mga user ng tablet na to. Comment nyo naman sa ibaba if meron pa kayong ibang na-encounter. Anyway, in terms of overall experience sa UI neto, masasabi ko na pwede na kung ako yung tatanungin para sa isang tablet. Dahil at the end of the day, yung PC mode feature neto ay napakalaking factor in terms of productivity, which is isa sa pinaka main target ng mga tablets, at para sa akin na nailed yan ng Lenovo Tab K11 Plus. Anyway, usapang camera naman tayo, kahit na hindi to masyado pinag-uusapan sa tablet, pero isingit pa rin natin. Bale, meron tayo ditong 13 megapixel main camera sensor and 8 megapixel selfie camera. Then, pagdating sa mga sample photos na nakuha namin dito, masasabi ko na pwede na siya. Pero, lagi nyong isiset yung expectation ninyo sa pan-tablet lang talaga or pang-budget tablet na quality lang. Hindi siya ganun kagandahan, pero for me, okay naman siya kung ako yung tatanungin. Hindi naman din ito yung type ng device na dadalhin mo sa labas para mag-take ng photo. Kumbaga, kung meron lang kayong gustong i-scan na document para sa mga works niyo, kayang-kaya, yakang-yaka yan. Kung mag-take naman kayong mga sample photos na ito lang talaga yung daladala ninyong device, walang problema, goods din naman. And same feedback lang din pagdating sa kanyang front-facing camera. If ever na mag-take tayo ng picture para sa quick snap lang, pwede. Then, if ever na gagamitin natin to pang meeting in terms of video capability, same lang din sa kanyang main camera, hanggang 1080p lang din yung kaya netong i-shoot. Kaya pagdating dito, pwede na rin kung ako yung tatanungin, pero syempre hindi ganun kagandahan yung quality if ever na gagamitin natin sa video call or kaya sa meeting, dahil mas magdi-degrade pa yung quality neto. But just as I said, for a tablet, goods na po ito. Then, pagdating naman sa kanyang main camera, the same lang din na pinaka-maximum na kaya niyang i-shoot is 1080p. And yeah, goods din naman yung nakuha natin quality dito, pero just as I said, set your expectation lower pagdating sa kanyang camera capability. Now, overall verdict ko about sa tablet na to. Actually, para sa akin, goods naman siya, lalo na kung mabibili nyo nga siya sa mas mababang presyo, which is 9,999 plus. Pero yun nga, just as I said, recommended ko na bumili kayo ng isang case or ng add-on case nito para mas maging protected siya, lalo na kung mababagsak-baksak nyo, kaya gagamitin to ng mga anak ninyo, ipang re-regalo nyo sa kanila. Pwede kasi nila to mabagsak, so mas okay na meron tayong protective case if ever man na ipang re-regalo nyo nga ito sa mga inaanak ninyo or anak ninyo. Then, pagdating sa presyo niya, for me, goods naman, reasonable yung kanyang 9,999 pesos for the specs, but syempre, pwede pa naman tong bumaba this upcoming 12.12 sale. For sure, pwede pa siyang bumaba ng 7,000 dahil meron silang binibigay na voucher. So, for me, mas okay kung doon nyo siya mabibili, and then add na lang kayo ng couple hundred of pesos para makabili kayo ng protective case. Actually, yung protective case lang, di nyo na kinakailangan pang bumili ng keyboard, goods na siya kung ako yung tatanungin. And yung sagot ko para sa tanong kanina na kung pasok ba to para sa pagiging isang budget valued tablet, para sa akin, hindi. Pero ano yung opinion nyo about dito? Comment nyo naman dyan sa comment section at pag-usapan natin. Yun lang guys. Peace!